Magandang umaga sa iyo, Philip Bren. And good morning sa iyo, Reaction TV. Ay, talagang gumusta ba ang araw mo? Anong oras ka ba natulog? Ay, wag mo na ng ilang oras kasi mamaya baka pag diretso ng tulog ko, wala na, hindi mo na ako magising. Kaya tuloy ko na lang ito hanggang pagkatapos nito, diretso na sa magkita lang tayo sa Cuba. Yun ang panaginip ko. Yan, at magandang araw po sa lahat po ng mga nanonood po sa amin. At ngayong araw po ay Biyernes at maya-maya ho ay makakasama ho natin ang ating isang guest mula po sa hanay ng AFP. At inaantayan ho natin yung kanilang reply. Mukhang hindi pa ho yata nababasa yung atin. Pag-usapan natin yan mamaya at introduce ko lang sa inyo. At ito, yung ating guest. So mga ka-Reaction TV, please like and share. At yung inaantay po natin na isang kagalang-galang ho na ito ho, membro ng Armed Forces of the Philippines at yung mga katanungan po natin via live chat at doon sa ating mga preparing question ay sasagutin po yan ng ating guest ngayon. At dito ho sa ating pinag-uusapan yung tanong na ano ang human rights o AFP human rights at doon sa Commission on Human Rights. Okay, so mga ka-Reaction TV, para ho sa kaalaman ng lahat, ang ating guest ay naandito na ho sa ating backstage at makakausap na ho natin ng live. Maraming salamat po sa lahat po ng bumubuo ng Armed Forces of the Philippines. Lalo na po sa ating President Duterte na Commander-in-Chief at sa ating pong Chief of Staff at sa ating pong mga kasundaluhan na nagtatanggol sa ating bayan. Mga ka-Reaction TV, please like and share para mas marami yung mapanood at pag-usapan ho natin ang issue ng human rights at kung ano po ba ang maibibigay sa ating information about po dito sa separate topic ng ating pag-uusapan na human rights o yung Human Rights Office ng AFP at marami ho tayong katanungan na maliwanagan para ho sa ating mga kababayan. So tanggapin po natin ang ating guest tonight o ngayong hapon, walang iba kundi po ang nagbabalik si Colonel Joel Alejandro Naknak. Sir, magandang araw po sa iyo, Sir Colonel Joel Alejandro Naknak. At kami ho ay natutuwa at dahil nandito po kayo at napaunlak niyo kami sa aming pag-invite sa inyo para ho magbigay ho ng information at para maano ho natin yung information. Kasi nung last na ating guest po sa inyo is hindi ho namin naitanong sa inyo yung mga talagang duty ng inyong office para ho mabigyan ho natin ng information ng ating mga kababayan kung ano ho yung mga liabilities ng mga makakaliwang grupo at mga katanungan din po namin na Colonel is doon po sa pagkakaiba ng human rights at saka dito po sa human rights ng AFP at ng Commission on Human Rights. Mamaya po natin tatalakayin yan. But magandang araw po sa iyo, Colonel Alejandro S. Naknak ng Camp Aguinaldo. Sige po, sir, batiin po muna natin ang ating mga kababayan. Magandang araw po sa ating lahat. Magandang araw po sa inyo dyan sa studio, mga katropa. At maraming salamat sa pag-imbita niyo sa akin muli dito sa ating talakayan at sa inyong programa. Ayan. Maraming po salamat. At Colonel, hindi na ako bago sa inyo si Philip Bren, ang ating co-host at ang ating pong co-host din from Philippines. Ayan po si Don Kengkoy at yan po ang isa sa mga pinagkakatiwalaan po natin at magaling sa mga komento at siya po ay isang taga-suporta rin ng ating pamahalaan at ito po ang inyong mga host at co-host na magbibigay sa inyo ng katanungan. But
bago ho namin tanong sa inyo, introduce muna namin ang iyong background para ho sa inyong kung sino ba si Colonel Joel Alejandro S. Naknak ng AFP Human Rights Office. Philip Bren, pasok. Yes. Magbibigay lang ako ng brief background sa ating magiting na kasundaluhan at magiting na abogado from HR na si Colonel Alejandro Joel Naknak. Saludo po ako sa iyo, sir, sa iyong adikain, at saludo po ako sa iyo sa mga lahat ng ginawa mo para sa ating militar at sa ating mga kababayan. No? Hindi niyo po alam na ito si Colonel Naknak po ay isang abogado at graduate. No? Graduate po siya ng law, no, sa University of Cordillera, no? At ito siya ay dating Chief Provost, no, Army Provost ng AFP natin. Siya rin po ay Chief of Moral of Welfare and Development ng AFP. At hindi lang yan, mga kababayan natin, siya rin po ang Chief of Ethical Standards of Public and Public Accountability ng AFP. No? At siya rin po ay J1 AFP and Commander of the 9th Infantry Battalion ng Samar. So napakagiting po ng ating guest ngayon na si Colonel Joel Alejandro Naknak. Yeah. So back to you, Reaction TV. Maraming salamat sa iyo, Philip Bren, at pakinggan naman natin si Don Kengs para ho batiin si Colonel Alejandro Naknak. Sige, Don Kengs. Ayun, unang-una po ay magandang hapon sa ating butihing si Colonel Joel Alejandro. Magandang hapon po sa inyo at kami po ay lubos na nagpapasalamat at kayo po ay napaunlakan niyo po ang aming live stream sa panguna ho ni Reaction TV. Alam ho namin na busy ho kayo, marami kayong inaasikaso sa araw-araw at nabigyan niyo kami ng bahagi ng inyong oras sa maghapong ito. Kaya ho kami lubos na nagpapasalamat. Ako po ay nandito sumama sa live stream ni Reaction TV with co-host Philip Bren upang malaman ko rin po yung mga bagay na hindi ko pa pala nalalaman sa aking pang-araw-araw na buhay, kung paano ba ako magiging isang ulirang citizen ng Pilipinas, kung kailan ba ako pwedeng makalabag ng isang batas. Malalaman kong lahat yun at muli po, nagpapasalamat po kami at marami kaming matututunan sa mga oras na ito. Maraming salamat po at magandang hapon po sa inyo. Ayun, maraming salamat Don Kengs. Okay, so mga Ka-Reaction TV, sa lahat ng mga nanonood dyan sa Facebook at sa YouTube, please like and share po tayo nang maibigay ho natin ang mga impormasyon at marami ho makapanood. At yung mga nasa iba't ibang bansa po at mga nasa US, sila po ay magre-replay na lamang nitong ating live interview kay Colonel Alejandro Naknak. Dito siya po ang chief ng AFP Human Rights Office. At bago ang lahat, bago tayo magbigay ng katanungan sa kanya, Colonel, gusto lamang pong sabihin ng Reaction TV family na kami po ay nagbibigay ng congratulations sa iyo bilang paghirang na isang chief ng Human Rights Office po ng AFP. At alam po namin ang inyong kakayahan based po sa inyong mga experience. Kami po ngayon ay advance na nagpapasalamat sa inyo pong ginagawa dyan po sa inyong opisina, sa inyong tanggapan as chief ng Human Rights Office. Sige po, Thank you rin mga katropa, Phil, Don Kenkoy at Gemma sa aking sa inyong pagtanggap sa akin dito sa Kuana. I hope maganda yung aking audio, no, kasi last time parang medyo hindi mahusay yung ating internet connection, but I hope this time medyo maayos na ang ating internet connection sa opisina ngayon. Nandito ko sa aking opisina. So again, gusto ko pong magpasalamat sa interest ninyong makinig dito sa ating mga sasabihin sa araw na ito. Sana po matututo ang ating mga tagapamasid, tagapakinig at taga-subaybay dito sa ating mga tatalakay nitong araw na ito. Magandang araw po sa inyong lahat. Yan, maraming salamat po, Colonel. At, okay, so umpisa na natin yung tanong na ito ho ay nag-prepare kami ng mga katanungan para ho doon sa ating mga kababayan na ma-inform po sila para ho dito sa inyong ginagawa at kampanya ho ng bilang isang human rights officer ng kasundaluhan.
At hindi naman ho alintana sa atin na marami hong mga kasundaluhan natin na sila na nga ho yung nagtatanggol sa ating mga kababayan, parang sila pa ho yung nagkakaroon ho ng problema at nakakasuhan. Kaya ito ho yung ating katanungan, Colonel. Ang una ho naming itatanong sa inyo is, yung po bang Human Rights Office at ano po ba yung constitutional duty or mandato ng AFP dito sa human rights? Pwede nyo po bang ipaliwanag kung ano po ito? Sige po. Nakamute kayo, Colonel. Yeah. Sige po. Ang inyo pong sandatan sa Pilipinas ay may iba-iba pong opisina, ano po, at saka mga commands and units dito sa ating bansa. Nahati po yan sa tatlo, yung Army, Navy, and Air Force. At dito po sa headquarters, meron pong tinatawag na mga staff o di kaya mga deputies ng ating Chief of Staff na si General Gapay. Isa po ako doon. Ang aming opisina ay isa sa mga advisors niya. Ginagamit niya po kami para sa ganun ay matugunan namin yung isang pangangailangan ng AFP, yung human rights advocacy. So sa makatuwid, kami po ay isang sangay ng ahensya ng ating pamahalaan. Dito po, under po kami ng ating Armed Forces of the Philippines at diretso po ako isang tao ni General Gilbert Gapay sa kanyang pamamahala ng ating sandatang lakas. So ang function ko po ay under his supervision at ito po yung human rights and international humanitarian law ang aking tinitignan sa aming armed forces, sa ating armed forces. Ang mandato po ng aming opisina ay upang magkaroon ng tatlong bagay na tinitignan. Una ay ang advocacy dito sa ating human rights o karapatang pantao at saka implementation ng international humanitarian law sa mga kasundaluhan at saka kung saan man yung nadestino yung mga sundalo. Pangalawa po ay ang monitoring. Ito po yung monitoring na tinatawag naman na ito ay ang kumbaga pagmamasid, pagkukuha ng reports tungkol sa violations ng kasundaluhan at ng mga nasasakupan namin ng mga lugar. Kung meron nang nagpa-violate tungkol sa human rights principles, rules and regulations, rule of law, at saka international humanitarian law. Kung meron man ho kaming nakikita sa ating mga kasundaluhan, ito po ay ang ginagawa po natin dyan ay nire-refer po natin sa mga nag-iimbestiga. Ito po yung katulad ng Provo Marshal, kung saan ay makakasuhan ang isang sundalong nagkaroon ng violation ng human rights at siya ay masasampahan ng kaukulang habla at magkakaroon ng court martial hearing para sa ganun ay mapatunayan kung may kasalanan man siya o hindi sa kanyang ginawa. So, pwede rin ho siyang makasuhan ng criminal case sa labas. Pwede rin siyang magkaroon ng tinatawag na civil case. Okay? So, nakaakibat po doon yung korte naman po ng ating judicial system, katulad ng municipal trial court at saka yung ating regional trial court kung saan natin siya ay ihahabla. Tutulungan tayo ng mga pulis diyan. So hindi mo makakaligtas po yung kung mayroon man nagkamali sa sangay ng ating sandatahang lakas. Kaya yun ang binabantayan natin. Ngayon, gusto ho namin matupad ay wala ho magkakamali. Kaya meron ho tayong tinatawag na advocacy. Advocacy sangay ng militar. Kaya yung pangatlo, napaka-importante po na prinsipyo na ginagawa namin, yan ay ang adherence. Pagsunod sa mga nakatalagang batas, pagsunod sa principles of human rights, at saka pagsunod sa international humanitarian law ng ating mga kasundaluhan. Kaya makakaasa po kayo
na yung opisina po namin ay nandito para tulungan yung adhikain ng buong pamahalaan na magkaroon ng tinatawag na kapayapaan. Ano po? So, meron po tayong mga policies na sinusunod dito sa aming ginagawang trabaho. Noong 2010 po, pinalakas po ang aming opisina sa pamamagitan ng pag-designate ng mga human rights officers sa lahat ng mga units, commands ng AFP. Katunayan, ang Army, Navy, and Air Force, meron silang sariling human rights office. Kung saan sila naman ay namamahala doon sa mga major services. Ito yung sa Army, Navy, and Air Force. Ano? At saka yung mga mas mababa pang mga units doon, the lower units, katulad ng mga battalions, brigades, or divisions sa Army, mga naval commands ng Navy, at saka mga squadron commands ng Philippine Air Force. Yung mga deputies po niyan ay sila naman yung mga human rights officers doon sa kanilang mga units. Kung kaya sila po yung kinokontak namin, binibigyan ng instructions, kinukuhanan ng reports patungkol po rito sa ating pagmamonitor, pagmamasid kung meron violations ng human rights sa AFP. So yan po yung general expression or general description rather ng ating mga ginagawang trabaho dito sa aming opisina. Ayun, maraming salamat po Colonel. At gaya po ng inyong sinabi na meron po mga iba't ibang trabaho o iba't ibang sangay ng ating kasundaluhan. Yun hong ating mga ginagawa at katulad din po katulad doon ng ginagawa ng ating gobyerno, si Pangulong Duterte, mahal na mahal po natin yan, siya po ay isa sa committed sa peace and security na peace and security development. At dito ho makikita naman ho natin na talagang ang magandang hakbang na ginagawa ho para sa ikaunlad doon ng ating bansa. Kaya tama ho yung sinasabi ninyo na yung katulad doon ng effort na ginagawa ng AFP, may iba't ibang sangay po na hindi lamang po sa inyong hanay o sa inyong department, meron din hong iba't ibang human rights office ng bawat isang agency dyan sa Armed Forces of the Philippines. Then, nabanggit nyo po na wala hong makakaligtas at ina-assure ninyo na ang ating mong sandatahang lakas ay maaasahan natin wala silang malalabag at nakabantay po tayo. Katulad po kasi, Colonel, ito ho, hindi na ho siguro iba sa inyo, na yung kay Yusek Badoy nung interview ho nila, yung press ko nila no, after ng ikatlong hearing, na meron ho doon na sinasabi yung nagtatanong na may mga kasundaluhan. Kaya daw maraming NPA ang pumapasok dahil gawa rin daw po ng AFP ng police na sila raw po yung parang nagkukulata noon. Kaya ang tanong ko ni Secret ni Yusek, sabihin nyo sa amin kung anong taon yan at ano ho yung nangyayari dyan. Kasi sa kasalukuyan, magpaputok ka ho ng baril, dismiss ka agad sa serbisyo. So gusto lang ho natin maliwanagan, Colonel. Dito ho ba, ano ho ba yung inyong magiging explanation at magiging opinion? Doon ho sa nagtanong, doon sa press con ni Yusek Badoy. Sige po. Opo, tama po yun. Pinapanigan ko po yung sinabi ni Undersecretary Badoy. Hindi ho siguro makatotohanan yung nagre-report na yun kasi sa kasalukuyan wala naman pong mga human rights violations ng ating mga kasundaluhan. Sa aming mga record, kung meron man complaints na nare-receive namin, even nga po yung simpleng news article, kung nababasa namin yan, pinapa-check ko po yan agad kung totoo nga ba yung ganong sitwasyon at totoo ba nangyari ang pang-abuso ng sundalo na yan o hindi. Kung totoo man, ay sigurado kong ihahabla natin yan doon sa nararapat na korte o kung sino man mag-iimbestiga, yung police o yung provost marshal ng ating AFP. No? So far naman, sa ating record, katulad ng nabanggit ni Yusek Badoy, ay wala tayong makikita dyan na
ng record ng AFP for violation. Siguro yung mga nakaraan, baka nung mga previous pa na mga yung history natin sa Pilipinas, baka 1960s, 1970s, nung meron pang mga human rights violations na nakikita. Marahil totoo po yun, ano? So pero ngayon, masasabi natin na okay naman, clean slate, clean record po yung ating AFP. Marahil ang dahilan niyan ay dahil dito sa pagtalaga ng ating Human Rights Office noong 2007, pagpalakas sa kanya noong 2010, at pagsunod ng ating mga sundalo doon sa mga lituntunin na nakapag doon, at saka pag-educate sa kanila. Kanina nga po, kaninang umaga lang, ako po ay representative ni Chief of Staff doon sa nangyaring launching or kick-off ng National Human Rights Consciousness Week. Ginanap po ito sa Human Rights Office mismo ng CHR doon sa may Diliman, Quezon City. So kami po at ating mga kasama from the Air Force, Navy and the Army ay pumunta doon para i-representa yung buong Sandatahang Lakas doon sa interagency kick-off ceremony ng ating CHR patungkol po dito sa selebrasyon na ito na matatapos po hanggang 10 of this month, December, kung saan naman ay sineselebra yung ating human rights Universal Declaration ng United Nations. Nasa ano po na yan, nasa listahan po ng lahat ng celebrations ng UN. Kaya yan po isang patunay na tumutulong tayo sa adhikain ng interagency committee or interagency group na ito. Okay po. Ayan. Maraming salamat sa iyo, Colonel, kasi dagdag ko lang po, no? Kaya ako na ipasok yung tanong na yon dahil para to be clear naman sa ating mga kababayan, para clear ho sa ating mga nanonood, para mabigyan ho natin sila ng information na iba ho yung panahon ngayon at saka panahon ho noon. Ngayon, ito naman ho ating gobyerno, hindi naman ho tayo 100%, kahit anong gobyerno, hindi ho 100% na lahat yan ay kumaga parang 100% na tama. Kumaga parang correct. May mga tao ho dyan, kaya ho napupulaan, may mga part po kasi ng ating mga agency na nagkakaroon ho ng problema, individual. Kaya ho mayroong human rights na sila ho ang mag-i-ensure na hindi nila tinotolerate itong mga gawain ng mga kasundaluhan para ho sa kaalaman lang po ng lahat. Tama po ba yon, Colonel? Nakamute po kayo, Colonel. Sige po. Tama po yun. Totoo po yun na dapat na malaman ng lahat na sa ngayon ay iba ng panahon, iba na po yung ating kasundaluhan. Naging professional na po ang karamihan ng ating mga soldiers. At yung mga kabataan ngayon ay na pumapasok ay naiba na yung training, estado ng training. Iba na rin po yung requirements ng pagiging sundalo at yung mga training educators natin, training schools, maganda na rin kanilang mga plataforma, kanilang mga curriculum. In fact, katulad na ng mensahe ng ating Chief of Staff doon sa kanyang binigay na message doon sa CHR, no? Sa interagency group na ito, sabi niya doon sa pag-pre-entry, yung bago ka palang magsundalo, yung first training mo sa pagkasundalo ay meron ng human rights training yan. Hanggang magkakaroon ka ng kurso, ang pinakamataas, yung CGSC o yung Command and General Staff Force sa mga officers, ay may higher level of human rights training ulit. At tinuturo sa mga sundalo yung laws of war, laws of warfare, law of armed conflict, kung saan magagamit natin ito sa larangan ng international wars or non-international state conflicts o non-state, kung na-involve yung non-state actors na tinatawag. Ito yung mga katulad ng CPP, NPA, NDF or yung mga Abu Sayyaf at mga BIFF na grupo na kinakalaban ng gobyerno. Pinag-aaralan na po yan ng ating kasundaluhan kung ano yung mga procedures, mga rules of engagements,
rules of the use of force para sa makatuwid hindi magkakaroon ng violations ang ating kasundaluhan pag nagkagulo at sila ay responde sa mga kaganapang ito. Of course, hindi natin sinasabing zero, no? Katulad na nabanggit mo kanina na hindi naman perfecto. Kaya nga, meron naman itong mga opisinang kinalaga at nakatalaga ng dito sa Armed Forces na sumisilip po diyan. Ang isang example yan, yung Inspector General Office ng ating Armed Forces. Lahat din ng sangay, merong Inspector General. Ang ginagawa po ng Inspector General ay ano po ito? Siya po ang tumitingin kung gumagawa ng tama yung sundalo sa kanilang functions, yung opisina or yung unit. Kung tama bang ginagawa niyo yung mission. Tinitignan din nila kung may problema sa moral and welfare yung ating mga kasundaluhan. Tapos kung may nagkasala, meron din tinatawag na Provost Marshal Office. Ito po yung investigador. At kung may kasalanan, titignan yan yung JAGO, yung Judge Advocate General. Ito po yung mga abogado natin. Magka-create yan sila ng court martial para sa ganun ay mailagay sa korte yung sundalong nagkasala. Ako po ay naging Provost Marshal ng Philippine Army ng 2 taon at kalahati. Kaya kabisado ko po yung mga kaso na naihahabla doon sa Provost Marshal. So doon po, hindi ko natin pinapatawad yung nagkasala. Marami pong nadi-discharge na sundalo pagka halimbawa may ginawang kalokohan. Kahit pa yung awol, kalokohan din yon, yung hindi na nagbabalik, nagbakasyon, hindi na nagbalik. Awol po ang tawag doon. Pinapabigyan po natin yan ng kaukulang parusa. Magmula suspension, discharge, o di kaya demotion ng mga sundalo. So doon din po katulad ng mga violations ng sundalo na nireklamo ng mga civilian, yung pag-aabuso na ginawa nila halimbawa habang nakabakasyon ay hinaharap din po doon sa Provost Marshal. At minsan nadi-discharge pa nga yung sundalo na may utang. Kahit yung may utang, binibigyan natin ng punishment. Pagka napatunayan talagang may kasalanan siya. Lalong-lalo na po yung mga heinous crimes. Kung heinous crime naman po, katulad ng murder, homicide, rape, ayan po ay huhuliin namin yan at tutulungan natin ngayon yung pulis para maihabla yung sundalo sa tamang korte kung saan nangyari yung krimen. Yan po ang ginagawa natin. At open po yung Provost Marshal's Office ng Army kung titignan ninyo. Kahit pa dito sa GSQ, yung ating Provost Marshal General, open po yung opisina nila kahit dalawin po ninyo o sino mang civilian para mag-inquire kung ano yung mga kaso doon. Provided mayroong namang dahilan kung bakit sila mag-inquire. No? Hindi naman nila pwede makuha yung record kung wala naman silang interest or hindi sila partido doon. So makikita po yan, may mga kasalukuyang ginagawang investigasyon, court martial trials ang ating armed forces patungkol po sa mga violations na yan. Ayun. Maraming salamat sa information. At yan po yung sinasabi natin, ito mahalaga ho ito para malaman ng mga tao. Para at least alam ho nila kung ano ho yung kasi maraming Philip Bren and Colonel, marami hong mga tao na wala naman yung AP na yan. At least ngayon naliliwanagan natin ngayon na yung ito na walang tinotolerate ang ating kasundulahan, lalo na po yung mga opisyal na at yung mga gumagawa ho ng mali sa ating hanay. At bago po yan, kay Philip Bren, magtatanong ho si Philip Bren para ho sa inyo, Colonel. Sige po. Yes, Colonel. No? So anyway, napag-usapan na natin yung rules of engagement. No? So ito ay may katanungan ko para sa kaliwanagan na lahat ng nanonood. Sa Colonel, no? Tatanong ko lang sa inyo, yung Republic Act 11188 po, no? Yung Act of Providing Special Protection, kasi naging issue to yung sa mga bata, 'di ba? Yung batang namatay, naging issue to. Pwede pong mabigyan nyo natin yung mga nanonood ngayon at kami mismo, no? Kasi wala kami masyado sa batas, no? Brief explanation po
tungkol to sa Republic Act 11188 po na nagbigay ng special protection sa ating mga kabataan during engagement or encounters po. A11188 kung saan dito tinatalakay ang mga kaso na pwedeng ihabla sa mga taong nagkaroon ng pagkakasala pagka yung mga bata po ay ginamit natin sa mga masasamang pamamaraan, no? Ang title po nitong batas na ito ay An Act Providing for the Special Protection of Children in Situation of Armed Conflict and Providing Penalties for the Violation thereof. Ibig sabihin po lang nito sa Tagalog, sa wikang Tagalog o Filipino, ay ito po ay isang batas na nagproprotekta sa mga bata na nai-involve o nasasama doon sa isang labanan o armed conflict. No? So, dalawa pong kategorya ito sa mga bata. No? Meron pang mga bata na children involved in armed conflict. Yung talagang na ginagamit sila sa larangan ng labanan sa iba't ibang pamamaraan. Pwede silang ginagamit na courier, informant, spy, o di kaya fighter, yung warrior na talaga. So, meron din po tayong tinatawag na children in situation of armed conflict. Ito naman po yung mga plain na civilian, nandun lang sa barangay, wala naman kinalaman sa gera, pero dahil nandun nga sila doon sa larangan ng labanan doon, o kaya nandun sila, naiipit sila yung children in situations naman ng isang labanan. Kaya pinoprotektahan din po ng batas yan. Kamakailan po, nag-submit po ang ating opisina sa Commission on Human Rights ng mga pangalan ng 544 na bata po ito na ginamit magmula noong 2010 hanggang ngayon ng communist terrorist group sa kanilang mga pakikibaka. At napatunayan ho natin na sila po ay ginamit sa larangan ng gera. Ito po yung mga bata na naghawak ng armas. Ang figure po na ito, yung number po na ito ay konti pa lang po. 544. Kasi hindi po natin na-record marahil yung iba na nandun pa o kasalukuyan pang miyembro ng NPA. O di kaya yung ibang nagbalik loob o kaya hindi naman nag-surrender, naglaylo, pero ito yung mga bata rin dati. Siyempre, sa paglipas ng panahon, tumatanda na sila. Pero sa katunayan, ay marami dyan ay na-recruit nung mga 15 anyos pa, 16 years old or 17 years old. Pag napatunayan po yun, violation po yun ng batas na ito, yung 11188 Republic Act, kung sila ay ginamit sa larangan ng pakikibaka. Ngayon, sa AFP naman po, alam naman po natin, hindi naman po pwedeng magsundalo yung below 18 years old. In fact, ang requirement po ng armed forces ay dapat 18 and above. Nagkaroon pa ng K-12. Di mas matatanda na ngayon yung sundalo natin. Usually, mag-graduate sila ng K-12 o high school, 18 or 19 na. So, makakapasok sila sa pagkasundalo, 19 years old. So, hindi ho tayo gumagamit ng mga bata sa nagagawing sundalo. Pinagbabawal din ho yan sa batas. Lalong-lalo na doon sa RA 9851. Ito po yung localized version ng international humanitarian law sa atin. So, maasahan po ninyo ang armed forces na hindi yung gagawa niyan. Kaso, itong mga lawless elements o itong mga communist terrorist group ay napatunayan na ng maraming pagkakataon na yan pong mga kabataan ang ginagamit nila. In fact, yung recruitment na sinasabing nag-start pag nandun pa sila sa stage ng activism ay marami na pong nag-surrender at nagpatunay. Mga witnesses, kaliwat kanan. Wala na hong dahilan kung bakit hindi ho natin masasabing totoo yan.
No po, marami na pong naiharap nung nakaraang congressional hearing nga marami na rin nung naiharap yung National Task Force natin ng LCAC sa Senate hearing para ipakita na itong mga batang ito noon ay na-recruit at nag-surrender o sumapi tapos nag-surrender sa gobyerno. Pero dati silang mga kabataan na recruit doon. So violation po yan ng Republic Act 11188. So yan po yung napakaikling buod po nung 11188 ano. Kaso meron pong mga provision yan, may proseso po. Nakapirma rin po ang ating armed forces sa paglagda ng IRR or yung rules and implementing rules and regulations ng batas na ito at saka yung protocol niya. Pumirma rin po ang ating armed forces diyan sa pamamagitan ng ating chief of staff, no? So kasama po diyan na nagmo-monitor tayo doon sa mga pwedeng violations ng itong RA 11188. Idagdag ko na rin po, no? Interagency po itong mga gumagalaw dito, hindi lang po armed forces or police. Katulad po ng DSWD, kung saan ang isang batang na rescue ng ating kapulisan o armed forces, nakuha natin sa kalaban, ayan po ay ita-turn over po natin yan sa DSWD. Kaya malaki po yung role ng ating Department of Social Welfare dito, kung saan sila po ay tutulong doon sa pag-transform doon sa bata na naipit sa labanan o nagamit ng mga kalaban natin sa labanan. So mayroon hong proseso yan na ginagawa ng DSWD para maibalik ko sila sa lipunan at maging maganda at magiging good citizen na naman sila sa ating lipunan. Mababago natin yung kanilang pananaw, ma-re-orient at maibalik natin sila sa tamang sistema. Ayun, narinig nyo ha, yung RA 1188, no? So, yan ang mga brief na explanation ng ating magiting na si Colonel Joel, no? Colonel Joel, napag-usapan mo at nabanggit mo ang RA 9851, no? Total, nabanggit mo naman, no? Gusto ko marinig ng ating mga kababayan at mga viewers, kung pwede ka pong magbigay ng konting explanation po sa Republic Act number 9851, na yun po ay Philippine Act, no, on against international, no, so humanitarian. So pwede pong magpaliwanag po tayo ng konti para to at least sa kaalaman ng ating mga manonood. Okay po. Ang RA 9851 naman po, ang title po nitong batas na ito ay an act defining and penalizing crimes against international humanitarian law or IHL, genocide and other crimes against humanity, organizing jurisdiction, designating special courts, and for related purposes. Sa salitang Filipino po, ito po yung batas na nag-localize o ini-implement niya yung international humanitarian law. Ito po yung batas na nagbibigay ng visa doon sa mga linagdaan ng Pilipinas, ang bansang Pilipinas, conventions, dito sa 4 na conventions po na pinirmahan natin with the United Nations. Isa po yung bansa natin sa nangunguna rito sa pagpalaganap ng human rights at saka international humanitarian law. Hangang-hanga po yung mga taga-UN sa atin dahil nga binibigyan po natin ng halaga ang mga human rights, yung karapatang pantao, hindi lang po doon sa normal na sitwasyon, kundi pati po sa panahon ng gera, kung saan itong international humanitarian law ang nagko-cover, yung may sakop. Magkaiba po ito, no? Ang human rights po ay although universal yan, ay may mga panahon na pwede mong i-curtail. Katulad po kung nagkaroon tayo ng emergency, kaya po nagkakaroon ng curfew, so that's a curtailment of our right to travel, di ba? Hindi tayo pwedeng lumabas pagka may curfew. Ang human rights po natin para lumabas
medyo naiipit po dyan dahil nga sa sitwasyon. Ganun po. So, katulad ngayon, pandemic, hindi ka pwedeng pumunta sa Mindanao basta-basta kung wala kang requirements. Yan pong basic right to travel to Mindanao ay medyo mababawasan ng konti dahil nga may sitwasyon. So, panahon din ho ng gera, pag kami gulo, hindi naman po pwedeng lahat ng civilian ay basta-basta lang pumunta doon sa kung saan nagkakagulo. Kaya pinagbabawalan po ng mga nagche-checkpoint yan. Mayroon mga military or police na haharang sa kanila at huwag munang pumunta doon sa magulong lugar. So, yung mga rights na yan po during war ay biglang mababawasan. Kaya dapat maintindihan po natin yung symbiotic relationship nila pagka-interpret po nitong 9851 at saka yung ibang human rights principles po natin. Ngayon po, ang RA 9851, ang dalawa po ito, no? I-applicable po siya sa international armed conflict at saka yung non-international armed conflict. Yun pong international armed conflict, ito po yung dalawang bansa. Halimbawa, Pilipinas at saka may kalaban tayong ibang bansa katulad ng panahon ng Hapon. So naglaban. Ang mag-apply po noon ay International Armed Conflict Principles. Pagka naman po yung non-international armed conflict, ito po yung labanan dito po sa bansa natin na ang mga involved ay mga rebelde na wala namang belligerent status. Katulad ng No People's Army, Abu Sayyaf, BIFF at iba pang mga grupo. So, mag-a-apply din po yung batas sa kanila. No? Sino po yung mga makukoveran itong batas na to? Pwede po yung mga dalawang grupong naglalabanan. Pwede yung sundalo na Pilipino o sundalo ng ibang bansa. Mga leaders ng mga ito. Pwede rin sa local armed conflict natin, yung non-international armed conflict, ang batas po na ito, i-cover din niya yung mga violations na pwedeng mangyari, ginawa ng mga kasundaluhan at saka itong mga kalaban ng gobyerno. So in both cases po, mananagot po yung mga sundalo at saka yung mga combatant ng kabilang partido kung meron ho silang violations, pati po yung kanilang mga pinuno at pati yung mga supporters po nila. So dito po ibababa lang po natin ito sa local, kasi wala naman ho tayong international armed conflict sa ngayon. Hindi pa naman tayo nasa gera na involved sa ibang bansa. Ang meron ho tayong gera ngayon, itong mga insurgency problem natin, katulad po ng CPP, NP, NDF problem natin, yung Abu Sayyaf at saka yung ating BIFF. Yung iba naman pong grupo ay meron na tayong peace agreement sa kanila. So, kung meron hong violations na katulad ng pamamatay, paninira ng mga non-military objects, ibig sabihin property po ng civilian yan, pero sinisira ng mga kalaban or sinisira ng both forces, bawal po yon. Hindi naman siya military objective. Paggamit ng mga bata, bawal din po yon. No? Paggamit sa mga bata na below 18 years old, bawal din po yon. Pagbomba sa mga iba't ibang lugar, katulad ng mga historic places, yung may significance po sa ating history, sisirain, bawal din po yon. So marami pong mga nakalistang violations dito na dapat hindi gagawin ng mga sundalo o yung mga rebelde. No? So kailangan makikita po natin ito na dapat maintindihan po ng lahat na ito, mga example po na nabanggit ko. Ulitin ko po, may mga pagpapatay, killings, yung pagsira sa mga gusali, bagay na hindi naman military objective, bawal po yon. Yung paggamit po ng mga iba't ibang pamamaraan ng armas, katulad ng landmine,
or improvised explosive devices na magkukos po ng unnecessary injury. Imagine po kung libaw may na-landmine, kalahating katawan na lang natira. Hindi naman ho kailangan kalahating katawan ang tanggalin mo sa isang tao para mamatay. So there is what they call war, but there is what we call humanity. Kailangan hindi naman yung lubos-lubosang sirain mo yung buong katawan ng tao para mamatay siya. Pwede nang isang bala lang. Ibig sabihin ho yun, ano? May mga baril kasi o mga weapons na will cause unnecessary injury sa katawan ng tao. So, ganun din po yung genocide. Bawal din po yun. Halimbawa, yung buong town ay iwa-wipe out natin. Hindi rin po pwede yun. Yung mga pagbabawal po, halimbawa, yung imposing measures intended to prevent births within a group. Halimbawa, ayaw mo na silang manganak. Wala nang mga bata. Hindi rin po pwede yun. Bawal din po sa batas na ito. Forcing children or transferring yung mga bata sa isang lugar, dadalhin mo sa ibang lugar. Bawal din po yon, na walang permiso yung magulang. No? Torture, bawal din po yon. So, tinuturo po natin sa mga kasundaluhan na huwag nilang gawin yan. Unfortunately, may mga ibang grupo pong gumagawa niyan. Ano? Ito po, yung rape, sexual slavery. No, rape. Siyempre, bawal po na nga yan sa local batas natin, lalong-lalo na dito sa gera, huwag kang mang-rape. Pero may mga grupo rin gumagawa nito, sexual slavery. Ginagawa nilang sexual slaves yung kanilang mga tao. No? Nabalitaan ko po yan minsan sa isang forum. Naririnig ko natin yan. Enforce involuntary disappearances of persons. Halimbawa, kinuha, tinago, parang kidnap, bawal din po yan dito. Okay. So, yan po yung mga examples po ng violations dito sa RA 9851 at tinuturo po natin ito sa kasundaluhan. Kahapon nga lang po, galing ho kami sa isang unified command para magturo. Itinuturo ho natin ito sa mga leaders ng ating mga units para mapalaganap po natin, wag nilang i-violate itong mga batas na ito kasi otherwise we will be defeating the purpose of the country of coming up with this law. Ito po ay batas ng Pilipinas, dapat ipatupad din ng mga mambabatas at ipatupad din ng mga taga-implement ng batas katulad ng sundalo at pulis. So, dapat maintindihan mo nila ito. But dito po sa ating mga kalaban, dapat maintindihan din nila ito na bawal buong manira ng property ng civilian na hindi naman po talaga nila target, no? So kung mababalitaan niyo itong CBP, NPA, NDF, hindi lang sa panahon ngayon kundi sa mga nakaraang panahon, mayroon tinatawag na Sparrow. Di po ba? Yung Sparrow, sino bang pinapatay niyan? Pwedeng pulis, pwedeng military, pati civilian, para manakot doon sa barangay na sila ay malakas na puwersa, no? So, sa batas na ito, bawal ho yun. Pwede hong sampahan ng kaso yung mga ganong pangyayari. Kaya hinihikayat ko po yung mga biktima ng Sparrow kahit na unong nakaraan, na sampahan ho nila ng kaso yung mga liderato ng NPA na gumawa sa kanila niyan. So, I hope po nakapagbigay tayo ng konting kaalaman dito sa RA 9851. Yan, napakaganda po, Colonel, no, ng sinabi mo at ay napakaganda ng mga ehemplo nyo, no? At uulitin ko yung pagsira, no, sa mga private property, no? Isa rin yun yung pagdala sa mga kabataan na ginagawa ng ibang grupo sa ibang lugar na walang pahintulot sa magulang nila. Ay isa rin yan paglabag sa batas na yun. At tandaan nyo, no, ang pag-rape at gawing sex slave ay isang paglabag. At marami na tayong balita na naririnig yan. At Reaction TV, baka ikaw ay may gustong itanong. No? Babalik ko muna sa iyo mga katanungan for Colonel Joel. Maraming salamat. At salamat po. At ang ganda ho ng mga paliwanag ni Colonel. So para ho sa ating mga tagapanood at sa mga magre-replay ho nito,
talagang ito ho yung time na yung talakayan ho natin to give information ay maibigay ho at yun ho nakukuha na ho natin. Ngayon, para ho sa akin, my personally, Colonel, ako ho nagkaroon ho ako ng interest at alam na rin ho siguro ng mga kababayan ho natin na katulad ko rin, na ganun din ho siguro ang nangyayari sa kanila, na gusto naming magkaroon ng mga maraming paliwanag kasi simula ho nung si Pangulong Duterte ho ang nanungkulan ho sa ating bansa. Okay? Dito ho personally sa akin, Colonel, ako ho ay nagkaroon ng interest na mag-usisa, mahilig na ho, gusto kong matuto ng husto, doon sa kalakaran ng ating gobyerno, yung mga policy nitong gobyerno, nagkaroon ho ako ng interest dito sa mga to dahil nga nakikita ko ho ang ating leader ng ating bansa ay dapat talagang masuportahan. At ito ho yung sinasabi ko na gusto ko hong magkaroon ng mga more information galing ho sa mga batas natin, sa inyong mga kasundaluhan. Ito ho, may katanungan ho ako, nabanggit nyo ho yung civilian, nabanggit nyo ho yung sa sundalo, na mga men in uniform, na marami silang pag nilabag nila, ito yung mga kanilang. Meron po ba itong pagkakaiba sa policy na ginagawa ho ng inyong kumbaga parang magkaiba ho ba ito doon sa military policies at saka yung justice ng civilian at ng men in uniform? Sige po. Okay. Yung military court martial po ay sa tingin ko isa po yan sa mga napakagandang pulisiya or rules, military rule na nandito sa Sandatahang Lakas. In fact, yung court martial po ay isang quasi-judicial body na pwede kang maparatangan ng administrative na kaso na combined with a criminal case. Kasi pwede kong magkulong yung court martial. Ikukulong yung sundalo. Nung uso pa po yung death penalty, musketry po yung katapat ng death penalty doon sa court martial. Kaso na-suspend na po yung death penalty, kaya kulong na lang po ang pwede nilang ipataw doon sa nagkasala. Similar po siya sa criminal and civil cases po sa mga civil courts, katulad ng municipal trial court, court martial hanggang Supreme Court. So, yung sundalo po, pwedeng mapatawan ng dalawa. Pwedeng, kasi meron tinatawag na tripartite liability o tatlong klaseng liability sa isang ginawang kasalanan. Pwedeng administratibo, dito po sa amin, sa court martial po yan. Pwedeng criminal, dyan po sa labas, sa may criminal cases, katulad na sa RTC. At pwede po yung tinatawag na civil case. Ito yung pagbibigay ng danyos, yung pera na dapat na bayaran nung nakagawa ng masama. So, ganun po. Sa isang action lang, sa isang ginawang kasalanan, pwede pong masampahan yung tao ng tatlong klaseng liability. So, pwede pong sabay-sabay yon o pwedeng separate. Kaya yung court martial po, pwedeng tumuloy yon. At yung isa naman ay doon naman sa criminal case. Kaya, napaka-tibay po nito na prevention. Ika nga, prevention ng mga pwedeng magkasala. Natatakot po yan sila na gumawa ng kasalanan dahil alam po nila medyo mabigat-bigat po yung parusa pag nagkasala po. At maraming salamat, Colonel, kasi para sa akin, kasi minsan alam naman natin na wala na ho masyado nangyayari o kung may mangyari man, isolated case lang doon sa ating mga kasundaluhan. Kaya ako na itanong yon kasi malaking bagay ho na maintindihan ng ating mga kababayan. Ito hong civilian at saka sa men in uniform na kung ano ho, similar, yun, salamat po at naintindihan natin yon. At sa kadalahinan po na minsan nung kasi may yung mga makakaliwang grupo ay tulad doon ng si PPNPA na parating, di ba? Parati hong naghahanap o hinahanapan ng butas itong AFP, itong mga kasundaluhan. Kaya ko ho na itanong sa inyo. At sundalo lagi ang sinisisi dahil nga ho sa ganito. Kaya ko na itanong na yung kaparusahan ng civilian at saka ng men in uniform ay magkaiba ba o ito. Kaya yun lang nakikita ko, Colonel. Sige po. Totoo yun. Totoo yun, katropa, no? Kaya lang, yung batas natin ay fair.
kailangan dumaan sa pagkakaroon ng tinatawag na court trial. Kaya dapat dumaan sa investigasyon, tapos magkakaroon ng court proceedings. In which case, parehas lang po ang obligasyon ng mga investigador dito. Titignan kung sino yung may probable cause, kung sino yung pwedeng may kasalanan bago sila ituluyang tignan sa korte. Kaya yung rights po ng bawat isa, masundalo man o masibilyan, ay parehas lang po yan. Parehas lang po yan. No? Hindi ho mas mataas yung rights ng ating civilian doon sa military. Yun nga lang, ang tinatawag po niyan, kasi tayo po ay taga-implementa ng batas, yung sundalo po at saka yung pulis taga-implementa ng batas, ang tawag po niyan sa amin ay duty bearer. Kami po ay tagapagpatupad, kaya dapat kami po yung may mas mataas na tungkulin at mas mataas na kaalaman para maipatupad yung batas. Kasi yung mga prinoprotektahan naman natin ay yung mga rights holder. Ibig sabihin po yung mga civilian. Kaya po yung ating Commission on Human Rights, ang position yan po nila ay para titignan yung mga sangay ng gobyerno na pwedeng mag-violate ng human rights at iimbestigahan po nila yan para maisampahan ng kaso. Parang yung duty ko rin po rito, yan po ang similarity po ng Commission on Human Rights at saka yung AFP-HRO. Titignan ho natin yung may violations at sasampahan natin ng kaso. Pero hindi ho kami yung nag-iimbestiga, yun ang pagkaiba. Samantalang yung Human Rights Commission, meron ho silang mandato na mag-iimbestiga. Sila po ay nag-iimbestiga at pwede nilang isampa yung investigation sa mga korte na katulad ng regional trial courts. Ganun po yung kanilang trabaho. So dapat naintindihan ho natin yon. Dapat naintindihan din ho ng ating kasundaluhan na ganun nga yung trabaho ng human rights. Kasi minsan may tanong, Sir, bakit palaging mga sundalo at pulis ang mga kinakasuhan at inaatupag ng CHR? Ganun ho talaga yon kasi nga po duty bearer ang tawag po sa atin. Ang mga civilian po ang rights bearer naman po sila. Oo. So dapat mo maintindihan ho ng karamihan yon. Pero ito po yung ano po doon, isang dapat din na idagdag natin sa pag-intindi. Yun pong Commission on Human Rights, kahit ho yun ang mandato nila magbantay sa mga uniformed and government personnel sa pag-obserba ng human rights, ay tumatanggap din po sila ng mga complaints ng sino mang tao. Kaya yung sundalo, pwede rin mag-complain doon sa human rights kung na-violate ho ang kanilang karapatang pantao. Tinatanggap din po nila yon. Yan. Maraming pong salamat, Colonel. Alam niyo, nabanggit niyo po yan yung tanong na bakit yung mga sundalo lang ang ano. Actually, yun talaga magiging tanong ko talaga sa inyo kasunod dito Yun yung follow-up question ko sa inyo na bakit yung maraming sundalo yung napoprosecute ng civilian court, 'di ba, instead na military court. Tapos ito gusto lang natin kasi mabigyan ng protection itong mga kasundaluhan. Kasi hindi naman alintana sa atin, Colonel, na itong mga sundalo nito nakikipaglaban ito ho yung mga sundalo na frontliner natin, sila yung nangunguna para protektahan po at sila ang nagbubuwis ng buhay para sa ating bayan, sa ating mga ordinaryong Pilipino. Tapos sila pa ho yung parang pinakamaraming nagkakaroon ng kaso. Kaya yun yung sinabi niyo kanina, bakit ganon? Sabi ko, ayos itong sinabi ni Colonel. Parang nagkatugma tayo ng katanungan, Colonel. Ano ho ang inyong dagdag na opinion at reaction po dito? Explanation po. Yes, kasama ay katropa, no? Totoo yun. Minsan may mga complaints na napupunta sa ating mga korte laban sa mga sundalo. Kung talaga nagkasala yan, hindi ho namin pwedeng kupkupin ang isang nagkasala. Halimbawa po, binugbog niya yung kanyang asawa at nag-complain po yung kanyang asawa doon sa pulis. Ay di mananagot po yung sundalong nang bugbog ng asawa niya, no? O kaya yung sundalong sinaksak niya yung kapitbahay. Hindi ho namin pwedeng kondenahin yon. Kailangan hong managot siya doon sa batas. Katulad ng ordinaryong mamamayan.
sa larangan ng mga ganong klaseng revised penal code violations. Pero may dagdag po na kaparusahan sa aming hanay. Kasi po pwede pang makasuhan siya sa loob ng organisasyon namin, being an administrative liability niya sa organisasyon. So kaya po kung mapapansin ninyo sa kasalukuyan, kumukunti na po yung ganyang mga violations ng ating mga sundalo. At sana po may pagpatuloy po natin ito sa pamamagitan ng ating pag-advokasya, palaging pagpapaalala sa ating mga kasundalohan sa mga bagay-bagay na kanilang ginagawa patungo po sa kanilang misyon, patungo po sa kanilang pagiging sundalo at pagiging isang matinong mamamayan. So, isa po yan sa pamamaraan din kung paano natin mapaglingkuran yung ating publiko. Kasi kung yung naglilingkod sa publiko, siya naman ang naninira doon sa mga pinaglilingkuran, masama po yun. Hindi po pwedeng i-tolerate yun. Ako po mismo ay hahabol sa kanila. Nakakasuhan sila o ikukulong sila. Ano po. So, ganun po ang sistema na nangyayari ngayon. At hindi lang ngayon po, magmula naman po nung ako naging sundalo, napansin ko na yan. Kaya lang minsan nga, ang kinakagat po ng ibang kasama natin sa pamamahayag ay hindi naman doon gano'n. Baliktado nila. Kaya dapat ipalaganap natin yung katotohanan kung ano po talaga yung nangyayari, hindi ho yung kabaliktaran. Ayun, maraming salamat to, Colonel. At bago tayo tapos, meron isang question pa si Philip Bren para sa inyo. At kukuha lang mo tayo ng comment, tanong sa ating viewers. Philip Bren, para sa yung last question kay Colonel. Sige. Yes, at may pakita lang tayo na slide, no? Para at least Reaction TV, pwede mo pong mapakita. At gusto ko pong mabigyan mo po, sir, yung komento ni Soljan Calida po, no? Gusto kong mahingi po yung opinion nyo sa sinabi po ni Soljan Calida, no? Tungkol sa nangyari nga kay Kulyamat, yun, yung anak niya. Sir, reaction, pwede mo pong mapakita ang slide kay Colonel Joel Alejandro po, sir? Yeah. Ito po yung komento ng Soljan Calida po. Sir, pwede po kayong magbigay ng komento ukol dito? Katropat, hindi ko makita rito sa aking cellphone. Okay. Babasahin na natin. Babasahin ko, sir. Babasahin ko po at least hingit sa kalaman ng lahat, no? At para makita po natin yung sinabi po ni Soljan Calida, Office of the Solicitor General, press statement on the issue regarding the corpse of Jeveline Kulyamat and the AFP. Ang sabi niya dito, Colonel, no? Anong ko to? To literate the pictures per se, do not violate any law, international norm. Much less does it amount to discretion of a court. What is more, the documentation in the case gains greater importance in the light of the claim that Kulyamat was a medic for the NPA, which was totally belied by the photographs, which all but point to her as a combatant at the time of the encounter. This cements the importance of retaining the AFP protocol of documenting casualties and the aftermath of hostilities with armed terrorist groups like the NPA. Yun po ang sinabi niya, sir. Okay, tama po 'yon ang sabi po ng ating Solicitor General, ano? Sinasang-ayunan ko po yung kanilang opinion dahil una, ang pagkamatay po ni Miss Jeveline ay sa actual encounter ito po, combat po ito sa pagitan po ng Special Forces at sa kanilang grupo sa NPA. Nangyari nga lang po ay nahagip siya ng bala. Sa totoo lang, sa leeg yata siya tinamaan, ano?
Kaya yun ang kinamatay niya doon sa encounter na yon. Makikita naman po natin, base po sa batas talaga, hindi naman po siya identified na medical practitioner katulad ng mga may marka po ng Red Cross. Wala naman po. Makikita rin po na maraming na-recover na baril doon sa lugar at saka siya mismo ay may sariling baril during that time. Kaya siya po ay hindi pwedeng sasabihin nating non-combatant, no? Status na nabanggit nga pong medic daw. Medic pero hindi naman siya, pagka ho kasi may baril ang isang tao, kahit ho medic yan, kung nakipagbarilan na po yan doon sa gera, ay mawawala po yung proteksyon na binibigay ng international humanitarian law sa kanya. Yung protection din po ng local law natin na 985, mawawala rin po yon. He will be or she will be considered as a normal combatant po, no? Kaya yung pagkuha naman po ng picture sa bangkay, normal procedure po yun ng armed forces, lahat ho dino-document natin. Kasi kasama po yan sa preserve ng mga ebidensya para maipakita na meron ngang nangyaring ganoon, no, sa isang lugar. Kaya nagkataon lang siguro na siyempre na yung picture na yon ay naipamigay ng isang grupo doon sa mga kasama ating mamamahayag, kaya nag-react naman yung kabilang partido. Pero sa totoo lang, wala akong violation sa batas ng 9851 yon or International Humanitarian Law. Totoo po yung sinabi ni Solicitor General, na hindi ho siya violation ng anumang International Humanitarian Law. So, isa lang po yan, yung pagkamatay po ng bata, 22 years old, anak ni Representative Colyamat, ay patunay na nagre-recruit sila ng mga ganyang klaseng mga kabataan. In fact, nabalitaan ko na graduate daw siya ng Alcadeb in TRIPS. Isa po sa mga eskwelahan pinasara ng ating Department of Education, kung saan ito ay pinalaganap ng mga eskwelahan na yan na mga rebel schools pala yan ng araw. Maalala ko, nung nasa operations pa ako, isa yan sa mga nilapit namin sa Department of Education na tignan kung totoo ba nga yung mga reports na ginagamit na ng mga rebelde na ito, yung mga eskwelahan dyan na Alcadeb at Trips. At yan na nga po yung patunay. Totoo nga po kasi may namatay na nga po eh. So na-prevent po sana yan kung noon pa ay hindi na na-recruit yung mga kabataan na yan na sumapi doon sa kanilang organisasyon. In fact, siyempre sasabihin ng mga aktivista, aktivista lang naman. Bakit natin hindi papayagan yung mga nag-aktivista? Di po ba? Masarap naman po maging aktivista kasi minsan pag bata ka, aggressive po yung bata eh. Progresibong mag-isip. Gusto yung pagbabago, no? Pero sa totoo lang, ginagamit naman ng grupong makakaliwa na ito yung pagiging aktivista nila para mag-recruit at mamaya dadalhin na sila sa kabundukan para maging NPA. Dahan-dahan hong proseso yan. May mga aralin po silang binibigay para mabilog o mahinog po yung kaisipan ng mga kabataan na yan para sumapi na ngayon doon sa larangan ng armadong pagkikibaka. Yun dapat ho ay maintindihan ng ating publiko na doon nag-uumpisa para maproteksyon na natin yung mga kabataan para sumapi. Otherwise, tuloy-tuloy po yun. Tuloy-tuloy po yung recruitment. Sana po ay matulungan na ating mga mamahayag na ipaintindi na dapat ang mga magulang bantayan ang kanilang mga anak, bigyan ng tamang edukasyon. Ang mga bata naman, maging mapagmasid, tama ang kanilang mga desisyon, makinig sa kanilang mga magulang, makinig sa nakakatanda, para sa ganon hindi sila madadamay at ma-recruit, mahikayat ng mga makakaliwang grupo na yan. At napakaganda ng pagpaliwanag. So narinig nyo, considered siya combatant pala kasi may hawak siyang armas at nag-violate siya ng RA 9851. So hindi na po siya kasama sa international law na sakop. So ito po ay isang magandang balita sa atin lahat at ito po si pong pinaparatang ng kabilang grupo. So, at napakaganda rin ng balita nyo na napasira na pala ang Alcadeb at TRIPS
ng CHED. So, ito ay napakagandang balita na alam naman natin na ito ay para lang ito ay mga anti-government po ang mga campaign ito. So, at ibalik muna ko kayo kay Reaction TV. Salamat po sir, napaka-informative po at sana hindi lang po itong huling pagkikita natin kasi marami pa talaga akong tanong na gusto kong papa-inform sa mga lahat ng nanonood natin. So, Reaction TV, back to you sir. Maraming salamat sa iyo, Philip Bren. At ang ganda ho ng mga ka-Reaction TV doon sa sinasabi ni Colonel Joel Alejandro Naknak. Ang dami natin natutunan ngayon. At dito sa live chat natin, hopefully lahat ng mga tinatyping ninyo nasagot nasagot po ni Colonel. So wala na hong mabasa dito ng bagong tanong. Nasagot na ho ni Colonel. Anong gagawin natin? Uulitin uli ni Colonel. But marami yung salamat. Colonel, para ho sa mga manonood na lang ho natin. At ano ho ang inyong maibibigay na advice, yung maibibigay ninyong another information at papaano sila lalong magtitiwala at hindi ho mawalan ng pag-asa sa ating mga kasundaluhan at sa mga kapulisan po natin. Ano po ang inyong masasabi sa kanilang ating mga kababayan? Sige po. Okay. Sa ating mga kababayan na nandito ngayon at saka yung mga inyong mga kapitbahay, kapamilya, kabag-anak, kapuso, whatever you call them, sana makarating po sa kanila ang ating mga mensahe. Pakisabi po sa kanila na ang inyong Armed Forces of the Philippines, ang inyong sandatahang lakas ng Pilipinas sa pamumuno ng ating general, magiting na General Gilbert Gapay ay palaging nakaantabay, palaging nakasubaybay, palaging naggugwardya sa karapatang pantao ng lahat. Hindi lang ho karapatang pantao ng sundalo, karapatan ng pantao ng bawat isang Pilipino na kung saan ngayon po ay sineselebrate natin yung National Human Rights Consciousness Week. Kaisa po natin ang sandatahang Pilipinas, sandatahan ng lakas ng Pilipinas na pag-celebrate nito. Isa po ito sa pagpapatunay na ang inyong mga kasundaluhan ay sumusunod sa alituntunin ng ating Pilipinas, ng mga kung anong mga sinulat mang batas diyan ay pinapatupad po ng ating sandatahang lakas at sinusunod po ng ating kasundaluhan. Sa objective o kung ano po yung kanilang hangarin na sana po mapabuti ang antas ng pamumuhay ng bawat Pilipino sa pamamagitan ng pagbibigay ng maganda at mabuting serbisyo para sa bayan. No? Sana po nga ay madugtungan pa ang mga serbisyong ito at mapabuti natin, mapaganda natin ang ating komunidad, ang ating bansa. Mag-umpisa po tayo sa sarili. Meron akong katanungan sa mga lectures ko po sa ating mga kasundaluhan at sa mga ibang forums po na na-attendan ko o sa mga estudyante o mga tao. Pati sa barangay, tinatanong ko po ito. Tinatanong ko sa kanila. Unang tanong, dalawang tanong lang po unang tanong, sino ang may gusto ng pagbabago? Taasan po ng kamay yan. Taasan po ng kamay. Halos 100% po magtataas ng kamay. Pero pagdating sa pangalawang tanong, sino ang gustong magbago? Mangilan-ngilan na lang po yung taas ng kamay. Yung mga nagtataas po, ganyan na yung taas. Hindi na masyadong mataas kasi ayaw po nilang tanggapin na meron kong babaguhin sa sarili. Parang perfecto na tayo. Dapat unahin na natin yung sarili nating magbago. Bago yung gusto mong magbago yung kapitbahay mo. Parang mag-asawa yan, nag-aaway. Gustong magbago yung lalaki, gusto niyang baguhin yung misis. Hindi niya nare-realize na yung misis niya, kaya siya pinakasalan kasi gusto niya siya. No? Dapat naintindihan natin na baguhin muna natin yung sarili natin para mabuti po yung maibibigay natin sa kapwa-tao. Ma-realize po ng bawat isang mamamayan yan, marahil sa mga susunod na araw po, the best country in the world will be the Philippines. Naniniwala po ako dyan na ang bansa natin ay isa sa mga pinakamayamang bansa dito sa buong mundo. At magagawa po natin yan pag nagkatulong-tulong po ang bawat Pilipino sa hangarin po na yan. Maniniwala po tayo sa bawat isa at magbabago po lahat.
magbago ang isa, magbago ang lahat, mababago po natin ang lipunan sa ikakaunlad ng buong bayan. Yan po ang aking mensahe sa araw ito at maraming salamat po sa pag-anyaya po sa akin. Yan, maraming salamat kasi naman po yun dahil ano nga naman magbabago at gusto mo magbago ang ating bansa kung ang sarili mo ay hindi magbabago, di ba? Dapat umpisa talaga sa sarili. Parang wala akong pinagkaiba yan, Colonel, na kaya ako natatawa. Kasi marami yung ganyan talagang katanungan, gusto nila magbago eh. Gusto nila magbago ang pamahalaan. Ngayon, ang tanong naman eh, ano ang gagawin mo para sa pamahalaan? Paano mo matutulungan ang pamahalaan? Gayong yung sarili mo hindi mo maayos. 'Di ba? Kailangan natin magsakripisyo sa sarili natin, mabago, disiplina ang dapat. Kaya dapat po talaga unahin natin. Diyan ho maglalarawan yan eh. Yung magsasalamin sa ating sarili, yung ating bansa. Kapag nakita na ang ating sarili ay lahat ng mga Pilipino ay ganyan ang ugali, magbabago na ho. At baka yung insurgency, nako, baka humawala na rin ho yan. Dahil yung pananaw nila na bago na, yung paniniwala nila na bago na, yun yung dapat mabago talaga. Di ba, Colonel? Tama po 'yon. At susugan ko po yung sahisyon na 'yan para pong pagbabayad ng buwis 'yan eh. Marami po sa atin ayaw magbayad ng buwis. Pero di natin naintindihan na yung buwis pala na 'yan pag nagamit sa tama ay pupunta pala sa kalsada, sa ating mga infrastruktura at gaganda po yung ating bansa. Para pong kanyang kontribusyon ng maliit para sa ikauunlad ng bawat isa. So kung nagbago po yung bawat sarili natin, pamamaraan, disiplinado, ay nag-aaral po lahat ng bata, hindi magbulakbol, hindi po nagrarally ang ginagawa, ay marahil po ay malayo po ang mararating ng ating bansa sa mga susunod na araw. Sila po yung ating pag-asa. Sana po pakinggan na nila tayo. Ayan. Maraming salamat, Colonel. Meron lang ako isang request sa inyo. Colonel, pwede ho bang kami ay dumalaw ni Don Kenkoy sa inyong tanggapan kung sakasakali ho at gusto namin mas lalo namin kayong makilala. Kasi kami ho sa Reaction TV, kami ho ay isa sa naniniwala sa AFP at gusto naming maibigay na para sa AFP naman na ganito ang AFP. Ganito po sila, hindi ho yung tingin ng ibang tao na masama ang kasundaluhan. Kami ho ang kumaga gusto namin ipakita sa buong mundo, sa ating buong Pilipinas, na ang AFP ay kakampi natin at hindi dapat katakutan. Pwede po ba yan, Colonel? Mas gusto namin kayong makilala. Kahit sa personal, yun po ang aking request. Yes po, anytime po, i-text nyo lang po ako at pupunta ko kayo dito sa opisina at magkape po tayo at pwede po tayong magkwentuhan at lalo po tayong magkakakilanlan. Kinagagalak ko po kung makakadalaw po kayo sa akin or ako po yung pupunta sa inyo, pwede rin po ba? Pwede naman po, kaso medyo malayo po ako. Siguro sige ho, tignan natin kung ano yung kung ano yung mas maganda. Kasi may kapatid ho ako diyan sa Camp Aguinaldo. Kaya siguro mas better pag-usapan naman po natin sa email, Colonel. Gusto ko namin kayo makilala ng maayos. Part po kayo ng Reaction TV family. Part po kayo na magbigay ng information. Yan po ang gusto namin. Advocacy yan ninyo. Advocacy din po natin ng Reaction TV ay iisa na mabigyan po ng impormasyon ang ating mga kababayan. At dito, bawal ang fake news, Colonel. Kaya kami ho, nakikipag-ugnayan po kami sa sangay ng gobyerno at yun ang alam namin na kayo ang makakatulong po sa aming mga Pilipino. Tama po. Yan, sa akin pagka may panahon kayo ay makabisita ho dito at marami po tayong matatalakay. Maraming salamat. Ayan. Yung email nyo ba, Colonel, yun pa yung email nyo sa amin? Tama po ba? May email po kayo sa akin. Nag-email po kayo ho ba yung nag-email sa akin last time? Hindi ko pa maalala. Email ko na. Opo, i-check na. Email ko na lang po kayo kay email ko na lang po kay Kapitan Erwin. Kapitan ko na lang po. Ipag-coordinate na lang po kami sa kanya para ho inyo at pag nadalaw ho kami para makita ko na ng mga natin. Nandiyan kami sa inyong tanggapan. Philip Ren, last message kay Colonel.
Eh, hindi lang ikaw ang bibisita. Eh, pag uwi ko ng Pilipinas, pupuntahan ko yan kung igagalak niyo po, Kernel, eh, gusto ko rin puntahan kayo at makilalang lubusan at makapag-usap tayo, no? Kasi ako may mga gusto ring mangyari na pagbabago at sa totoo lang, real talk lang, na isa akong nurse at may balak po ako kasing mag-apply as Army Reservist, no? May balak po kasi ako mag-apply as reservist, no? Kasi ako'y gusto magpaglingkod sa ating bansa. Yun lang pong masasabi. Salamat. Yes po, welcome po kayong maglingkod bilang isang reservist. Lahat po tayo ay dapat maging reservist sa ating sandatahang lakas kasi yan po yung isang pinakamataas na klase ng serbisyo sa ating bayan kung saan willing po tayong isakripisyo ang ating buhay kung magkagulo ang Pilipinas at may kalaban tayong ibang bansa. At yan po yung nasa nasa national anthem, ang mamatay ng dahil sa iyo, bayan ko. So yan po yung dapat na matutunan na klaseng pagsakripisyo ng ating mga kabataan ngayon na minsan ay nahihila sa kabila. So sa makatuwid po, sana magkaisa po tayong lahat, hindi lang po sa armed forces, kundi pati yung lahat ng national government agencies, mga non-government agencies, as well as mga civic organizations. Sana magkaisa po sa ikaunlad ng ating bayan. At nagpapasalamat ho ako sa inyo, mga katropa, at bigyan ho ako ng pagkakataon na makapagbigay ng mensahe. Sana po ay mabasa o mapakinggan at makita ng ating mga kababayan itong pinag-usapan natin ngayong araw na ito para maliwanagan sila sa mga questions na nai-propound natin ho ngayong araw na ito. So, panghuling kwan ko po, maraming salamat ho sa mga tagapanood ninyo. Wag po kayong magsawang manood sa ating Reaction TV. Maganda po ang mga aral na mapupulot ninyo sa ating mga host dito sa Reaction TV. Maraming salamat po at malapit mo ang Christmas. Advance Merry Christmas po sa lahat. Nakamute ka! Salamat. Nakamute ka na naman. Maraming salamat, Kernel. At gusto ko lang pong banggitin sa inyo, Kernel, na may mga adhikain din po ang Reaction TV. At ngayong Kapaskuhan po, meron hong mga makakatanggap na mga kababayan natin na mga Police of the Poor ng handog, pamasko, libreng Noche Buena. Handog po yan ng mga Reaction TV family. Kaya yan po ang isa sa mga pagmamahal na ipakita natin ang suporta na hindi man sa government agency lahat dapat magkaisa at lahat po ng mga kababayan natin. Ipakita natin ang pagmamahal sa bawat isa at hindi dapat manguna yung hidwaan, patayan, dapat magmamahalan. Tama po ba, Kernel? Para ho sa last word. Sana mag-join ho sa yung mga tagapanood natin, mag-join po sa programa ninyo para manalo po kung anong premyo. Kung anong gift kukuha nila. Ayan, maraming salamat, Kernel. Hayaan nyo po at kami ho ay makikipag-ugnayan sa inyo at kami ho ay natutuwa. Kami ho dapat magpasalamat sa inyo. Once again, thank you very much, Colonel Joel Alejandro Esnacnac, Chief ng AFP Human Rights Office. Kapag may mga katanungan po kayo na gusto ninyong itanong, padaan niyo po sa Reaction TV at kami po ang mag-i-email kay Colonel para ho nasagot ang inyong mga katanungan at yung mga gusto ninyong malaman. Maraming salamat po sa iyo, Colonel. Mabuhay po ang sandatahang lakas at ang ating bansang Pilipinas, pangunahan ng ating Chief, Commander-in-Chief, President Rodrigo Duterte. Maraming salamat. God bless po sa inyong lahat para ho sa ngayong araw. Mabuhay po ang bansang Pilipinas. God bless Philippines. Mabuhay po. Duterte, salamat po sa inyong lahat. Bye-bye po. Thank you at mabuhay po kayo.